Esting agong na. Nyangay, what's up mga kalding? Welcome back to our channel. Ibang trip naman tayo ngayon. Wala munang fishing, pass muna sa tilapia at magkahanap tayo ng honey. Pero hindi yung honey na iniisip mo. Napakaswerte nga natin ngayon kasi inibitahan tayo para mag-harvest ng honey. Dito nga yan sa Carpius Apiary and Garden. Dito lang yan sa Silan, La Trinidad, Benguet. Mga 20 to 30 minutes ride from Baguio. Pagdating na namin ay nag-prepare na agad kami. Siyempre, safety first. Gear muna tayo. NANI?! Yun, para hindi tayo masting sa mukha. Target locked. Uy, hindi nga talaga yung nakasaang nito eh. Kasla, mayat ah. Ito nung mayatan, ito'y nalakadita nga maipos. Isa nga pala sa kailangan natin ay smoker. Ito yung pangpakalma ng mga honeybees para hindi tayo matusok. At simulan na agad natin ang pag-harvest. Isa nga sa mga kasama natin dito ay si Makoy. Isa po siyang beekeeper from Canada at kamag-anak po niya yung may-ari ng farm. Kita mo naman, expert na expert. Walang gear. Banat. At sana po magstay kayo hanggang sa matapos itong video. At sana may matutunan kayo kasi ipapakita namin kung paano yung start hanggang sa finished product. Kung paano po makuha yung napakasarap na honey ng Benguet. Yung mga ibang kasama pala natin dito ay mga pinsan ko at yung kuya ko. Nakapag-aral na sila ng beekeeping. Ako lang yung hindi, kaya dito lang ako sa gilid-gilid. Siyempre, depende siya gala. Alright, so ganito nga pala yung itsura ng beehive. Para po siyang box. At sa isa pong beehive ay may mga frames. Ito po yung hawak-hawak nila. Sa bawat isang hive ay merong at least 10 na frames. So ang ginagawa nga pala dito ay i-check na per frame. Hahanapin kung saan yung queen at i-check kung may laman bang honey. Kailangan pong maihiwalay yung queen or may safety yung queen para po hindi maisama sa pag-harvest kasi yung queen po yung pinaka-importante sa isang colony. Maya ipapakita ko kung anong itsura ng queen. After carefully brushing the frames ay ilalagay po yan sa nakapilang timba at kailangan daw pong tatlo lang yung ilalagay. Ganun po siya ka-delicate at hindi po siya basta-basta. Alam niya siyang negos, ante? Ganda. Insulation. Mura iso dito. Dati. Dito yung Ngomong.
Ay, gas mo. Salam di may sabil, narugyan tagong mo. Subrot ko na lang ah. Tama baka umitlog. Narugyan na tagong mo awanan. Eto nga pala yung isa ko pang pinsan, si Edgar. Masipag, matigas, matipuno, mataas sumipa. Wow! Baka naghahanap ko yun ng jowa dyan. Smokor. Aray. Nice ah. Straight niya yun. Smokor. Aun nga rin. Ay, afil game na turturo. Hajay. Tama ko. Hayay, aun, hayay. Daytoy dua. Okay. Mayat mang iyay. Okay, dayta. Ngam ada nga rin. Isong ako na, ay, apo, agtret tayo. Agtret mo. Grabe naman. Grabe tata. Minabulaban mi te auto. Epas kada ma. Basta inapunpun mo dayto. Grabe te Swift. Nagaduda. Ar-aram na din. Mga ka nga ang puran da nga patpatsin. Ay, Likin mo. ang naga nga. That is good ang aro. Mag-training tayo. Kita nyo G-Queen na. Wait, please be careful of the queen. Barbaro dag ito'y queens ni. Naligat agpadakal ti Queen. Mag-produce kiti. Adu manguti drones dengan mukha. Senyor, Sukaman. Kamay. may kaman. Ko na mo. Ang nga masibat birok tehan mo nga mabirbirokan dita. Ano nang kabilan miti may isang hype po. Narap yun. Diba? Day first mo day kanday second. Mayang nga Queen ngay. Medyo may sukat. Diretso fight typhoon. At saka OFW na umuwi. Si Makoy. Kung galing pang Canada to. Oo nga eh. Maswerte nga eh. Dito eh. Beekeeper ng Canada ang nagpupulikta ng honey. May brush mo sayang ka lang. Ay. Huwag na. Preso na kaitututsak na. Baka dati may isang ano tayo di tawang karga na rin ito. Buwan it should be nga di ato di ayan na. Di ato di ayan na. At ito na nga pala yung queen mga kaibigan. Yun. Di ayan to queen. Napala na. Di ay awan. Mood kasi awan. TikTok di kwintat na to. Ano? Pinurangan niyo tayo.
Nesting agong na. Nesting agong. May isang box. Naman kang salida. Lupa. Tanyo aja lang tagmata na. Mamakasi reflight. Mamakasi reflight. Kita mau nesting dito. Nesting? Kaya ka? Karadap lang. Bakit sila? Ikaw bilang ko nagdala. Bilis. So nga mau niya aduti karga na.
Ito ay pa? Ito may close. Hmm. Paano nga daw malalaman kung maraming laman na honey ang isang frame? Ito po ay papakita ko po. Sabi, naka-close daw yung honeycomb, parang ganyan. Ibig sabihin nun ay marami siyang laman. Jadi hive nga anti queen sutre bati di. Orme. Ikan transfer mo. Kahit na mala nung basta yung isin nito. Dito yan may ngamin. Yung group ko ma. Gano'n ako dito yung Yung pesa. Goldie Maysa. Hindi pa lang nagsarap mo. Ano di may isa? Ano dito? Ano yun? Isue Quinto. Isue Quinto. Hindi may sangat. Saan mo sahi? Mul? Kaplo man na pa ng sahi sino may ganyan. Ngay pa na mo itin. Hayaman nga, Quinset. Akalang ko, no? Na. Ay, Ang Quinset. unakan pula ah. Akalang ko? Awan ng pinasawaan da. Sila asawon siya. At least iman na may pinamay na iya. Duwati na may isuwati mas big. Isipat. Ay, sino? Naman, isot na gapuan na. Ay, signal words. Ay, ano siya man to, Royal Jelly to. Ay, siya ba yung nga man to, ini. Kinantula. Inay close. Financial Oh. Pas daw, dito nga awan ni Royal Jelly na. Manantan eh. Siya pangan. Siya ko lang. Na. At habang busy pa nga sila sa labas ay pasok naman tayo dito sa loob kasi nandito ina-extract yung honey sa mga trays. So, ayan po yung mga trays na kinuha natin from the hives. At ito naman yung pang-extract ng honey from the trays. So, ang ginagawa nila, ilalagay nila yung trays sa loob. So, paano siya nag-work? Parang compare ko siya sa spinner ng washing machine. So, lalagyan nila yung mga trays dyan at papaikot. So, unfortunately, manual yung pag-spin kaya medyo mahirap. Kaya, huwag na kayo magtaka kung bakit medyo mahal ang honey dito sa Benguet. Di po madali ang proseso. Nadagsan ba? Ano? So, ipapaikot siyang ganon at tatalsik yung mga honey at doon siya naiipon sa loob. At
dito nga sa baba ay kung saan napupunta yung honey na na-extract. Ayun po, makikita nyo po, tumutulo po yan. Diyan po sa may timba na mayroon syempre yung dalawang strainer para sure na walang lusot na dumi. At kung mapapansin nyo, naka-close pa yung faucet niya. Pero pag once na in-open yan, mag-flow pa yung honey. Yun. Sa pulikatan mo lang MG kalub na. Bago nga pala ipasok yung mga trays sa spinner ay kailangan palang buksan yung naka-close na honeycomb. Yan po yung sinasabi ko kanina na pag may meron daw laman na honey yung tray ay naka-close sila. So kailangan nilang buksan, kailangan i-open yung mga honeycomb para ma-extract ng mabuti yung mga honey. At syempre hindi tayo magpapatalo, kailangan natin i-try yan. At sinasabi ko hindi siya madali, hindi siya joke kasi nagka-blister yung kamay ko kaka-spin. Ayan nga po yung itsura ng extractor nila sa loob. Kung makikita nyo, nandun po naipon yung mga honey. Kung mapapansin nyo nga po ay dala-dalawang tray lamang po yung pwede nilang ilagay sa pang-extract. So, dalawa, tapos back to back pa yan. So, parang dalawang beses mong i-spin yung isang tray. Ganon po kahirap mag-harvest ng honey. So imagine nyo kung gaano pa kadami yung kukunin namin sa mga hives. At iisa lang po yung extractor nila. Hindi na nga natin kinayang pag-spin kaya pinasab ko muna sa aking pinsan. Siya naman daw ang mag-try. Kasi isursurot mo lang na ibang tagang kamaban. May nala mo Jay. Wala, first lang P5. Jay first lang. Oh, ito suro na. Ito yung atwak yan. Sa lawin doon ang pernas. Kasi, ay, hindi lang nakakita niya. Oh, expert? Maatutuhan. Nabulis na. Sa ganyan pa na kayo sarap. Ana tayo papati ng harun nga puput-putan. Itap na lang. Sumadat yun lang. Di ba liit? Paglaglag ito mga nag... Picture na dahil tablister mo. Ay! Nakapahiliday na. Hanggang ay di ka diya itapon lang na Alright, balikan natin ulit yung mga calding sa labas at lumipat na sila sa ibang spot. Ito po yung mga taga-Canada. Talagang dumayo pa sila dito para lang tulungan tayo. Sir, what's your name, sir? Kalding. My name's... Boss! Dolce Bossing ka! in the house. Bossing! Kamusta ang buhay-buhay? May ito ay, hilo na hilo.
First bite comes bitan. At ito na nga yung iba pa nating nakuha. Nakapila na sila sa extractor. Sabi nga nila mas madami pa silang nakuha last year. Medyo konti daw ngayon kasi madaming bagyong dumaan. At ayun nga, magkakape muna tayo. Syempre, honey ang gagamitin natin pang patamis ng barako. Ilang mo kumahiya. Mangan-mangan. Happy birthday sila ya. Diyan na nga po nagtatapos ang ating pag-harvest. Sila na nga daw po ang magtutuloy ng pag-extract. Siyempre, maraming salamat at binigyan tayo ng regalo. Yan po ang kanilang finished product. Uy! Ayan na nga po ang kanilang pinagmamalaking honey na napakasarap. Pure na pure, walang halong chemical. Carpio ay LTD 68 sa tubig. Diyan na nga po nagtatapos ang ating video for today. Kay auntie at sa inyo pong family, maraming salamat po sa napakagandang opportunity at experience na pinarans nyo po sa amin. Sana po sa uulitin ay invite nyo po ulit kami. Maraming salamat. Yeah, thank you. Uy, ibang kape naman ang babanatan natin ngayon. Siyempre, hindi yan mawawala.